Magandang umaga sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 18 August 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Jose. Ang aklat ng Jose. Panimula. Pakisabayan muna ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Umpisahan natin yung pagbasa sa panimula. Si Propeta Jose ay nangaral sa kaharian ng Israel. Pagkatapos ni Propeta Amos noong panahon ng kaguluhan bago bumagsak ang Samaria noong taong 721 BC, labis niyang ikinabahala ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyusan at ang kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Buong tapang niyang inilarawan ang ganitong kataksilan sa pamamagitan ng paghambing sa sarili niyang pag-aasawa na nasira dahil sa isang babaeng taksil. Kung paanong si Gomer na kanyang kabiyak ay nagtaksil sa kanya, gayon din ang ginawa ng bayan ng Diyos kay Yahweh, kaya't hahatulan ang Israel. Gayon man, mananaig din sa huli ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, at mahihikayat ang mga Israelitang manumbalik at magkakaroong muli ng magandang kaugnayan sa Diyos. Ang pag-ibig na ito ay ipinahayag sa madamdaming pangungusap sa chapter 11 verse 8. Ang pag-ibig na ito ay ipinahahayag sa ulitin ko lang guys. Ang pag-ibig na ito ay ipinahayag sa madamdaming pangungusap sa chapter 11 verse 8. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Nilalaman, ang pag-aasawa at ang pamilya ni Jose, chapter 1 verse 1 to chapter 3 verse 5. Mga pahayag laban sa Israel, chapter 4 verse 1 to chapter 13 verse 16. Isang pahayag ng pagsisisi at pangako, chapter 14 verse 1 to 9. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Jose chapter 1. Jose chapter 1 verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Jose na anak ni Beeri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Juda nina Uzzias, Jotham, Ahaz at Hezekias. Si Jeroboam na anak ni Jehoas na ang hari noon ng Israel. Ang asawa at mga anak ni Jose. Jose chapter 1 verse 2. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Jose, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Ano ba yan? Magkaroon ka ng mga anak sa kanya sapagkat katulad din ng babaeng iyan ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Verse 3. Napangasawa nga ni Jose si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal ang babae ay naglihi at ang anak na isang lalaki. Verse 4. Sinabi ni Yahweh kay Jose, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jeho dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Verse 5. Sa araw na iyon, wawasakan ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel. Verse 6. Naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Jose, tawagin mo siyang Lo-ruhamah, sapagkat hindi ko nakahahabagan ni patatawarin man ang Israel. Verse 7. Ngunit kahabagan ko ang sambahayan ni Juda, ililigtas ko sila subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo ni ng mga ngabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Verse 8. Nang si Lo-ruhamah ay mahiwalay na sa pagpapaasuso ng ina, naglihim muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. Ganon sila kabilis mga anak guys. Ang dami-dami. Okay, verse 8. Nang si Lo-ruhamah ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihim muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. Verse 9. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ammi, sapagkat ng Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Ibig sabihin, mabilis sila mag-anak. Nahiwalay pa lang sa pagsuso. Na kaagad, naglihi na naman.
Ang Israel at panunumbalikin. Ang Israel ay panunumbalikin. Hosea chapter 1 verse 10, gayon may magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Hosea chapter 1 verse 11, muling magkakasama ang mga taga-Juda at mga taga-Israel. Itatalaga nila ang isang pinuno at muli silang uunlad at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Jezreel. Yung chapter 2 ba mahaba? Okay, bilisan lang natin. Hosea chapter 2 verse 1, kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Ruhama, ang taksil na si Gomer, ang taksil na Israel. Hosea chapter 2 verse 2, pakiusapan mo ang iyong ina, pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalan niya at tigilan na ang kanyang kataksilan. Verse 3, kung hindi huhubaran ko siya tulad ng isang sanggol na bagong silang, gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa, at hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Verse 4, hindi ko kakahabagan ang kanyang mga anak sapagat sila ay mga anak sa pagkakasala. Verse 5, ang kanilang ina ay naging taksil na asawa at siyang sa kanila'y naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin ng aking damit at balabal, langis at alak. Verse 6, dahil dito, haharangan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas, paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Verse 7, hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila hindi niya maabutan, sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noon kaysa kalagayan ko ngayon. Verse 8, hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil ng alak at ng langis. Sa akin nanggaling ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Verse 9, kaya't babawiin ko ang pagkaing butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Verse 10, ngayon ilalantad ko ang kanyang kahubaran sa harapan ng kanyang mga mangingibig, walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Verse 11, wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pakisabayin ako guys, kasi medyo nabubul na naman ako. Pag nagmamadali kasi, kaya ganyan. Verse 11, wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangilin, gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Hosea chapter 2 verse 12, sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang opa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian. Verse 13, paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insinso sa mga Diyos-Diyusan. Nagsuot din siya ng mga singsing at alahas pagkatapos ay humabol sa kanyang mga mangingibig at ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh, ang pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan. Hosea chapter 2 verse 14, ngunit masdan mo siya ay muli kong susuyuin, dadalhin ko sa ilang, kakausapin ng buong giliw. Verse 15, doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang labis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya ilabas ko sa lupain ng Ehipto. Verse 16, at sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi mo na ako tatawaging aking Baal. Verse 17, sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipababanggit ang mga ito. Verse 18, sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop na sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupa'y gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan.
How I wish, Father God, alisin mo na yung digmaan. Lahat yan. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan upang kayo'y makapagpahingang matiwasay. Yan ang ipagdasal natin, guys. Wish talaga natin yan na tuluyan ng alisin yung digmaan. Kasi yung wala namang mapapala sa ganyan. Puro digmaan. Nawa alisin mo na yan, Father God. Verse 19, ikaw ay magiging aking asawa, magpakailanman Israel, magbubuklod tayo sa katwiran at katarungan sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Hosea chapter 2 verse 20, ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo ako nga si Yahweh. Verse 21, sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa. Verse 22, sa gayon, sasagana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Israel. Hosea chapter 2 verse 23, sa panahon ding iyon ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahabagan ko si Lo-ruhamah at sasabihin ko kay Lo-ammi, ikaw ang aking bayan, at tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Bukas na itong chapter 3, guys. Si Hosea at ang babaeng mangangalod niya. Bye everyone. God bless.